Alam niyo kung bakit hindi ako nangangaso? Ito ang kwento. Nakita ko ang isang osong mano-manong pinatay ng isang lalaki. Hindi ka makapaniwala, no? Isang dambuhalang oso pinatay ng isang tao lamang. 7 metro ang tangkad ng osong ito. Hindi mo akalaing may maglalakas loob na kalabanin ang isang ganon kalaki at kabangis na hayop. Pero nangyari. Hindi mo makita sa isip mo kung gaano siya kalaki. Narito siya ngayon. Ang nakasabit na yan. Marahil sa sobrang laki, hindi mo napansin. Halos natakpan niya ang buong pader ng bahay na ito. Naalala kong huling sandali niya. Ang araw na yon, hindi ko malilimutan. Kung isang ordinaryong mga ngasong tulad ko ang nakaharap ng osong noon, tiyak madali na siyang napatay. Kahit isang karangalan sa amin ang mag-api ng kalikasan. Pero ibang lalaking ito. Nang pagmasdan ko ang likod niya, mas lalo akong kinilabutan. Parang nakita ko mukha ng Diablo. Oo, ng Diablo. Nasaksihan ko kagagawa ng isang Diablo! Yanjiro! Ano na naman ito? Daddy! Si Daddy nga! Parang kilala ko ito. Si Yonjiro Puma! Nagkita na naman tayong muli, Baki! Anong ginagawa niya rito? Mabutit nakarating ako. Mukhang kasi simula niyo pa lang. Daddy! Anong ibig niyo sabihin kasi simula pa lang? Sa nakikita ko kasi, nagkalusan pala kayong dalawa. Halos mamatay na sa pagod at sakit ng dalawa. Pero para kay Yonjiro, nagsisimula pa lang silang mag-ine. Kaya pala kilala siya bilang pinakamalakas na lalaki sa buong mundo. Ano bang problema niyo? Bakit nagpapahinga pa kayo? Katatapos lang po namin, Daddy. At naibigay na po namin ang lahat-lahat. Ay, naku, Baki. Hanggang ngayon wala ka pa rin alam? Matatawag mo na bang labanan ang ginawa ninyo? Kung ganun, Yonjiro, tayo magpapatuloy na labanan ito. Mr. Hanayama! Kung yan talagang gusto mo, pagbibigyan kita. Mr. Hanayama! Ganito rin kahangin nung araw na yun. Mahangin dito, hindi ka ba nilalamig, Paloma? Mabuti yatang pumasok na lang tayo sa loob. Ang totoo, presko nga dito. Ayos lang ba sa'yo kung dito muna ako?
Kung yun ang gusto mo, sige, masusunod ang lahat ng gusto ng bago kong asawa sa honeymoon ito. Sana nga hindi na matapos ang araw na to. Siya nga pala, may sasabihin ako sa'yo. Ano yon? Dadalaw mga miyembro ng grupong susi sa pagtitipong mangyayari mamayang gabi. Mataas ang antas nila sa lipunan natin. At balang araw kasama ka sa titingalain dahil asawa na kita ngayon. Paloma, ngayong gabi ka magsisimula. Ipapakilala kita sa lahat ng mga kaibigan ko. Mga kaibigan? Oo, nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng mundo. At ipakikilala kita sa kanila bilang bagong asawa ng kapita-pitagang leader ng grupong susi. Narito na tayo, Paloma. Pinatayo ko ang bahay nito para lang sa'yo. Nang ibalita ko sa mga kaibigan kong nag-asawa na ako, agad nilang pinunlakan ang imbitasyon kong dumalo sa pagtitipong ito. Talaga? Ang ganda rito. Aba, Jimoya, ang ganda naman ang asawa mo. Salamat po, Governor. Kamusta na po kayo? Mabuti. Pasensya na kung hindi ako nakadala sa kasal ninyo. Hindi ko nakita kung gaano kaganda ang damit pang kasal niya. Ayos ka lang ba, Paloma? Hindi ko akalain ganito ito ka-ingrande. Hindi pa siguro ako sanay makakita ng maraming tao. Kahit naman nung kasal natin, madalas akong ganito. Masasanay ka rin. Dahil magmula ngayon, kailangan ka nang makihalubilo sa maraming tao. Huwag ka mag-alala, Paloma. Tiyak na magugustuhan mo yun. Sana nga. Ang mundong ito ang buhay ko. Ang mga taong nakikita mo ngayon, kailangan nilang personal kong imbitasyon para lang makalapit sila sa akin. Pero sa mga taong ito, karamihan sa kanila ay naghahangad lamang ng pera at posisyon kaya sila nakikipagkaibigan sa akin. Kailangan nila ako. Ano bang klaseng mundo to, Jimoya? Ang mundong kinalakihan nating lahat, pero makikita at mararamdaman mo kung gaano tayo kakaiba sa kanila. Paloma, mula ngayon hindi ka ordinaryong babae lamang. Nasa mataas na antas ka na ng lipunan. Ikaw na si Mrs. Jimoya Zuzi. Yan ang tatandaan mo. Ang karangalan ko'y karangalan mo rin. Uminom ka para sa kinabukasan natin. Salamat, Jimoya. Ngayon, oras na para sa espesyal na palabas. Magandang gabi sa inyo mga kaibigan. May espesyal na laban kaming inihanda para sa inyong lahat mula kay Mr. Susi. Sa red corner, ang boksingerong si John Haro. Sa blue corner, ang judokang si Yoshi Kaduri. Ngayon ka lang ba nakapanood ng ganitong klaseng palaro? Oo. Si John Haro ang World Heavyweight Champion. Ngayong gabi lalaban siya ng walang guwantes. Boksingero laban sa judoka? Patas ba yon? Kung hindi sila parehong malakas at magaling, wala sana sila sa ring na yan. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Ha? Una ko! Mabilis, 13 segundo lang. Paloma, anong nangyayari? Alam ko kung sino ka. Ikaw si Yonjiro Fuma. Isa kang bayarang mamamatay tao, hindi ba? Parang hindi ko yata matanda ang inimbita kita. At saka hindi angkop ang pananamit mo sa lugar na ito. Ang baduy ng Raffles. Hayan, mas bagay na. Tama na yan, Jimoya. Huwag kang makialam sa amin. Yan ang utos ko. Bastos ka!
Hinahamon mo ba ako sa isang laban? Chimoya, pakiusap! Sige, tinatanggap ko. Anong ginagawa mo? Hayaan niyo po akong lumaban sa kanya, sir. Kakayanin ko sa Yoshi. Binastos niya hindi lamang kayo, kundi pati ang mga bisita ng pagtitipong ito. Kaya dapat lang siyang turuan ng leksyon. Sikat na sikat ka, Yonjiro Kuma. Marami na ako narinig tungkol sa'yo. Marami ka raw pakikipagsapalaran sa gitnang silangan. Walang patakaran sa labanang ito. Pahay ka ba doon, Yonjiro? Ha! Sisipa ka siya! Bagsak si Yoshi! Napapansin ko yatang palagi kang tahimik. Pustahan, alam ko na kung anong iniisip mo, Paloma. Si Yonjiro Fuma ba? Ang balita ko, habulin siya ng mga babae. At kapag natipuhan niya ang isang babae, lagi niyang nakukuha ito. Ayoko siya pag-usapan. Bakit, Paloma? May kilala ka bang nauhulog ng damdamin sa kanya? Nakikiusap ako. Tama na, Chimoya. Bakit kasi ayaw mo pang aminin? Nakita kong naakit ang buong pagkatao mo nung makita mo siya. Alam mo ba ang epekto ng ganun sa isang tulad ko? Binahiya mo ko, Paloma. Sarap ng maraming kaot, kakakasal pa lang natin! At higit sa lahat, pinayagan mong lalaking yun na halikan ka at kitang-kita na gustong-gusto mo rin yun! Tama na! Utang na loob, tama na! Oh. Oh. Nandito ako para dalawin ka. Saklolo! May kriminal dito! Bakit mo lang sumasagot? Nakita ko ang lagkit ng tingin mo. Alam kong inaasam mo mapabilang sa mundo ng mayayaman. Pero ang totoo, ang mundo ko laman ng puso mo. Karahasan! Gusto mo makakita ng tumatanak na dugo, kaya bagay ka sa isang tulad ko. Lumayas ka kung ayaw mong mamatay, hayop ka! Huwag mo akong subukan! Huwag ka na magpanggap, basang-basa na kita. Sabi ko na nga ba, ikaw ang babae para sa akin. Ikaw ang babaeng matagal ko nang hinahanap, Paloma. Para bigyan ako ng isang anak na lalaki. Pasensya na po pero kailangan ko po kayong kausapin. Madam, natatandaan niyo po ba ang itsura ng kriminal? Opo, Inspektor. Tandang-tanda ko po. Pwede ko po bang malaman ng detalye? Edad, tangkad, laki. Opo. Ang kriminal. Mga 6'5" ang tangkad. May timang balat. Mga 50 anyos na. Puti ng buhok. Magandang araw, madam. Nakikirami po kami sa pagkamatay ni Master Jimoya. Kamusta na po kayo? Maayos ang pakiramdam ko. Salamat sa pag-aalala nyo.
Wala pong anuman, Madam Susie. Mula ngayon, ako na ang leader ng grupong Suzy. Suportahan niyo ako para sa lalong ikarangal ang pangalan ni Jimoya. At para din sa iyo, Nak. Ano, Hanayama? Lalaban ka na ba sa akin o aaminin mong tuwag ka? Baliwala yan. Naku mo! Hanayama! Nakakaawa ka naman. Balita ko kung si Anyos ka lang at ikaw daw ang pinakamalakas sa lahat. Pero para sa akin, isa ka lang babyng nakalampin! Hakungeki da! Hakungeki ga tsujinai! どうした Isang kamay lang niya itinapon palayo si Hanayama. Kahit lampas 100 kilo ang timbang niya. Ano, Hanayama? Kumbinsido ko na bang hindi mo ko kaya? Mr. Hanayama! Hindi na niya kaya. Hindi na nga siya halos makatayo. Tama na, Daddy! Sinabi ng tama na! Mahina ka pa. Parang tinapik ka lang. Ang bilis mo naman matumba. Ba, buhay pa rin ang baby. Lagot ka sa akin! Huwag ka makialam! Yama, wag na. Sige na. Ituloy mo kung ikaw talagang pinakamalakas sa mundo. Ayan, baby. Kaya mo tulungan kita. Wala ka naman binatbat sa laban niyo ng anak ko. Tapos lalabanan mo pa ako? Nagpapatawa ka ba? Napakalupit niya. Isang demonyo. Hindi pa kailanman natalo si Mr. Hanayama. Pero ngayon, natalo na siya sa isang paslit. Hinihiya pa siya na walang kasing sa malalaking ito. Pero talagang malakas ang ama. Wala siyang laban. Mr. Hanayama! Tapos na isang walang kwentang laban. Mr. Hanayama! Mr. Hanayama! Nagkakamali ka. May kwenta kami. Hindi ko akalaing may mukha ka pang ihaharap dito. Talagang iniibig ko pa rin ang pinakamalakas na lalaki sa mundo. Bakit hindi mo sinunod ang utos ko sa'yo? Di ba't sabi ko palakayin mo mabuti si Baki? Anak siya ni Yojiro Fuma! Kailangan magaling siya sa lahat ng bagay! Alam ko! Kaya ginawa ko ang lahat para matuto si Baki. Ang mahaling kagamitan at edukasyon.
13 taong kong ginawa para sa kanya inutos mo. Dahil lang anak mo siya. Tama ka, anak ko nga siya. Pero kulang pa rin. Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng pinakamagaling sa mundo? Dapat ikaw ang mapunta sa pinakatuktok. Hindi ka maaasahan. Kaya ako na lang. Iba ka rin talaga. Kitang-kita ko ang tunay mong pagkatao sa lisik ng mga mata mo. Sige, pagbibigyan kita. Turuan mo ulit ang anak ko. Gusto kong makita ang kakayahan mo.